Hi everyone! Welcome to Elijah's Kitchen. So ngayon ang gagawin natin, one of my favorite dish na nakuha ko sa ka-work ko dati sa Bataan. So ang lulutuin natin ngayon ay ginataang tulingan, which is normally ang ginagawa natin sa tulingan, di ba? Gagataan lang siya, lalagyan mo lang siya ng pampasarap. Ito ang ginagawa, piniprito muna. No, yung tulingan, piprituhin mo muna, pagkaprito, saka mo siya lalagyan ng suka, parang papaksiwin mo siya ulit. Ngayon, ang sekreto dito sa tulingan, para hindi siya malansa, sa paghuhugas, kailangan hugasan mo siya hanggat wala ka nang makitang pula. Kasi yung dugo na yon ang nagpapalansa sa tulingan. So isa yan sa mga sekreto para hindi malansa yung tulingan. So ito na nga guys, ito ay naprito na and at the same time, ito ay nalagyan na rin natin ng suka, ng sibuyas, bawang linya, parang pinapaksiw na siya. So ngayon, mas masarap siya kapag dito natin siya sa clay patulutuin. Para feel na feel talaga natin na parang healthy talaga siya. So nakita mo dito, ayan, so igigisa lang natin ulit. So igigisa natin ulit. So ang ginagamit natin is organic extra virgin olive oil. Ayan. So, nabili ko pa siya sa Healthy Shop. And, of course, ang gagawin lang po natin ay igigisa-gisa mo lang siya. So, inuuna lang natin dito yung bawang. Okay? Bawang. Tingnan niyo siya. Mas masarap siyang magprito-prito dito sa clay pot. Diba? Tapos, after that, pag nag-brown na siya, we can put na the onion. Okay? And then, we can cover it para mas-simmer, para magkaroon siya ng tinatawag na aroma ng garlic at saka sibuyas. Kaya siguro nakikita nyo, nakashade ako kasi we are in a broad daylight. Nasa labas tayo ngayon sa aming garden. And of course, ito yung aking mga favorite na alaga. Look at that. They are so malaki-malaki na siya. Tingnan mo siya. They're so big. Parang around 3 kilos. Diba? Ayan. So, pagkatapos nun, ang gagawin lang po natin, kapag once nag-caramelize na siya, so, naaamoy mo talaga yung aroma ng garlic tsaka onion. Ayan. So, sunod doon, ilalagay na natin ang half of ginger. Kasi iba talaga kapag ginigisa mo muna siya. So, kami mga Bicolano, ang pagluluto namin ng mga gata, gusto namin yung nagmamantika-mantika talaga. So, the taste is really different kapag inaano mo muna siya, ginigisa. So, after that, pag na-simmer na siya, ang gagawin na natin ay ilalagay na natin ang gata. Okay. Pagkatapos, hindi siya tatakpan. So, ang gagawin mo lang dito, habang umiinit siya, i-mix or hahalo-haluin mo lang siya para hindi mabuo yung gata. So, tingnan natin, mami. Alright, so ngayon guys, tingnan nyo dito. So, yung gata natin, kakang gata talaga siya. Okay, so tikman muna natin. Actually, napakasarap nito kasi yung natural sweetness ng coconut talagang matitikman mo. So, kung sakali man natututong yung sa ilalim, ang maganda doon, yung tutong nagko-complement sa lasa. Feeling mo talagang natural siya. So, ngayon, ilalagay na natin yung isda na pinaksiw natin kanina. Ayan. So, kailangan ma-simmer natin. Ilalagay natin dyan yung suka. Yung galing mismo doon sa
pinagpaksiwan natin. Ayan. So, ang magpapas-dagdag ng sarap niya, ito siya. Ito siya. Let's put it in there. And then, ang maganda niyan kasi hindi siya yung sobrang mainit. So, yung natural na pagmamantika niya is kailangan natin siyang ma-achieve. So, after that, i-cover lang natin. And then, pag nagmamantika na siya, pwede natin ilagay yung pechay. So, hintayin lang natin yung pechay. Yeah, so ito na nga yung ating pinali. Maglalagay uli ako ng ginger and of course, yung pechay. Pero kung gusto niyo din yung isa, yung medyo mapait, masarap din siya. So, ang gusto ko dito sa pechay, durog din siya, no? Yun ang gusto ko sa kanya, durog siya. And after that, pag malapit ng maluto, saka natin siya lalagyan siya ng asin kung kulang. Ayan na, healthy tayo for today. Kaya check natin yung finished product ng ating ginataang tulingan. Alright, so ngayon na-achieve natin yung ating ginataan na tulingan na nagmamantika-mantika. So look at that. Ayan, so let's eat.